Heavenly New Jerusalem. So mo na itong title karon, no? Nga nibulong ko ako kung itabi, wala siya mo uyon. Nga makita na to sa picture ba? Ako tong itabi niya niya. Kung sa mo uyon, nawa siya. Pero nindot kayo kay na makita na to ang kaning langit nun, ang heavenly dwellings, no? Matungingon na New Jerusalem. No, makita na ito. Ano ba yung makita sa picture? Si Pope Francis Tauno. No? Humility, no? Nakikita niya, no? Na yung mga tao-tao nagtanaw, nakuha sila, moral na amaze sila pa nga. Ibati nila ang kanang bitaw kaysa heavenly dwellings day. Dito kayo itong ikuha sa sisters yung unang ibo is Ugma. So, diba? Something like place sa itong mga basahon. Pero ang deepening yun ani, ang nakalawam yun ani, it's a state. No, ang kahimtang. Muni ang heavenly dwellings. No? Ang kahimtang. So, it's a state. So, dili gini siya lugar. No? It's a state. So, muna ang ambot tagamana mo ang gingarian sa langit na ani sa yuta. No? Padala ang gingiran din sa yuta. So, nagsugod na ang eternal life diri. Kaya ang eternal life, dili ingon na inighuwat sa second coming. Kundi ang eternal life, nagsugod na ang atong paglakaw sa eternal life. Haron ang uban makasubay sa maong eternal life. So mo ni gipakita sa atong Santo Papa ang humility. No? So kaya ang sa unang higayon nga gitawag, so wala pa sila gitawag og Christians o mga Kristiyano, gitawag man sig the people of the way. No, gitawag sila the people of the way. Kay si Jesus Christ, mao man na, I am the way, the truth, and the life. So mao to pag adto nila sa Antioch, dito nagsugod sa maong lugar, naginganlan sila Kristiyano. Kristiyano, the followers of Jesus Christ. No? So it's a state. So Jesus recalls the past, or just emulation of certain values that his life represents the call for unity. The call of unity. No? So, before ani, no, ang ikuan jud nga nagkuan jud si Jesus Christ og kanang intimate, no, doon na siya intimate relationship nga gi-establish gud sa iyang mga kuan. Labi na diha nga after siya dito siya ministry for 3 years, doon na gid siya intimate nga nahabilin gid siya ra gid og ngadto sa iyang mga disciples. O yung mga apostles dito sa Last Supper pa gid. Nga dito na gid ang intimate. Nga dito na nga doon na siya yung mga farewell nga mga message. Nga ako makaw pero mobalik. No? So, muna nga iyang gikuan karon sa iyahang kuan nga nagsugod ni siya pahibalo na siya mubiya na nila. Pero mobalik siya. Og magpadala siya ngayo sa siyang amahan nga magpadala nga maoy puli niya mao tong gitawag na to og the new advocate, the paraclete, the Holy Spirit. No? So, mo ni ang tawag gid ani mao ang tawag sa pagkahiusa. No, tawag is pagkahiusa. No? So gitawag sa pagkahiusa nga mahiusa tangadto kaniya. Kay sa giingon pa diha ato ni Agi, ako ug ang amahan usara. Nya the love between the Father and the Son, no? Mi bunga ang gugma. Ang gugma ngadto mao na nga kunsad ang Espiritu Santo. Nya makita nato sa atong mga basahon nga si John dito sa pinadayag na siya giubanan gyud sa Espiritu Santo. So gikuan gyud ang promise sa Ginoo. Mun ang connection diha nga mutuo na unya kamo kung mahitabo na unya kani. So sa dihang nagistorya pa siya nga
gitawag niya og kanang di-recall niya nga sundan ninyo ang akong gihimo. So mahinumduman ninyo pinaagi sa Espiritu Santo. So diha nga pinaagi sa Espiritu Santo mao na ang dunay gitawag og Book of Revelation nga mao'y magiya nato. Kay giingon diha sa atong basahon sa atong proceeding nga ang Ginoo mugiya ginato, mugay gid siya nato sa atong padulngan. Kay gani ingon man si mag-una ko ninyo kay daghang lawak ang akong amahan kung andam ng tanan mo balik ko. Kay kuhaon ko kung asa ko tuwa kamo. Yan ingon ang usa siya mga apostoles nga wala may makatuod anang imong atuan. Ay kadugay na nato. Ako ang dalan kamatuoran ug kinabuhi. So mao tong ingon niya, no? So mo ni ang call of unity ni siya nga madawat nato dili lang ang Espiritu Santo kundi ang Holy Trinity gid. A call of unity. So, whoever loves me will keep my words, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling within him. Muna na siya. Ang call of unity. Nga mapuyo na nato ang God the Father, ang God the Son, ang God the Holy Spirit. Muna nga pinaagi na maong tawag tungod kay ang misteryo niini wa man kuhaa sa Ginoo ang atong gitawag natong free will maning dunay gid siya serious nga paghangyo, a call of unity nga mao nang niingon siya nga keep my commandment, pabiling kamo sa akong gugma kay dili man mo pugos ang Ginoo gitagaan mo tagagawas mao ni ang misteryo ani wa man kuhaa sa Ginoo ang atong kagawasan. Sunaagid ang ato ang pag-say yes sa gugma sa Dios. Mo ni ang kuan ani. So mo ni ang pinaka-serious nga tawag. Mo na gitawag og advocate. Sa Latin pa na call to oneself. Nga paraclete sa Greek, a call to one's side. So kani diay siya, ito ni consolation. Nga mao'y mag-console na to kay sa atong paglakaw nining wala mag-ingon nga nagsunod ta ni Kristo karon, wa mag-ingon nga ni retain ta sa iyang gugma, wa maingon nga ni sunod ta sa iyang pagtulun-an nga wala tay problema. Dili ni siya yahay. Mo na nga kaning paraclete mao din ni mutabang nga mo ni consolation siya. Siya ang mo-console na to. So mo na ang atong kinabuhi pinaagi sa atong bunyag na dawat ni nato. Ang maong kalinaw pinaagi sa bunyag. Pero sa atong paglakaw, ang atong journey naman ang realidad sa presence of darkness. Ngayon mo ni nga nani ang misteryo niini nga ang misteryo sa kinabuhi ni Jesus Christ mao ang tawag a call of unity, ang pag-emulate mao ang pag-focus. Kay naa may mga other obstacle nga gihimo pod. No, gihimo sa ato ang kaaway. Kay mo bitaw na ang atong mga lingla karon naay mga pagtulunan nga maingon, dili na tinuod nga naay evil na yawa. Lingla na sana siya kay evil and Satan is real. No? Is real, no? So mo ni nga gipadad-an tag consolation ang Holy Spirit, no? The advocate, the Holy Spirit that the Father will send in my name, He will teach you everything and remind you of all that I told you. Mato ningon siya nga, dili pa mo, daghan pa unta akong isulti ninyo, apan dili pa mo makasabot. Apan abot sa gahom, nga gikan sa langit, makahinumdum kamo sa akong gitudlo kaninyo. So muna na siya, himaoy magpahinumdum ka na to. Consoles us, teaches us, reminds us. Peace that the world cannot give. Mo gini ang kalinaw ni. So mao to nakita na to sa ato ang introduction sa atong cover gyud na si Pope nga ni halok nagpakita siya og peace, pagpaubos, no? Console us, no? Nga mao'y mo pahupay sa atong mga kanang natay mga trials bitaw nga mga problema, mga kahiubos, ang Holy Spirit mao'y mo hupay nato, no?
Nya mo'y mutudlo na to, mo remind na to. Sumaw gini every time gani sa atong pagsugod nagsampit kita sa Holy Spirit. Kay mao man ni magtudlo na to, mao man ni mulandag na to. Nya mao na mohatag sa kalinaw na to. No? Mo na gingon brothers and sisters, peace makabot na to ang kalinaw or makabot sa tao ang peace. Peace is not the absence of war, but you can achieve peace in your life. It's not the absence of war, but the presence of Jesus Christ in our heart. So, ang makabot din nato ang kalinaw wala mag-ingon nga walay gubat, kundi ang kalinaw di ang tinuod nga kalinaw, kundi naa ang Ginoo sa atong kasinati, ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, I am asking you as a brother to stay in peace. And I am asking you with my heart, let us go forward. Muna ang gisulti ni Pope Francis ngadto sa Sudanese leaders. No, sa Sudan. No? Kay gubot man siya ning lugar, no? So, muna nihangyo siya puno sa pagpaubos. No? Stay in peace. So, muna nga ang makabot ra gid nato ang kalinaw ug ang kahiusahan ngadto sa Ginoo diri sa atong kinabuhi nga kita isip mga sumusunod ni Kristo, mahimo ra na ang unity, ang tawag sa unity mahitabo la na ang kalinaw ug ang call of unity mahitabo kung naa ang gitawag nato believing and loving followers of Jesus Christ. Mao gina importante. Believing and loving disciples and followers of Jesus Christ. No? So matuuhon og mahigugmaon nga katilingban. Mao na ang naa ang kalinaw makabot na to. No? So atong basahon ang atong summary, tanan? Those who love Jesus and keep His word will share in the mutual love between Jesus and the Father, and in the sending of the Holy Spirit, who shall explain Jesus' words and continue His word. So sa gingon pa sa atong Bible scholar na si Brother Dondon, katong gihimo ni Jesus mao toy the first level sa ato ang salvation. Ang second level, ang katong iyang mga apostoles nga giingnan niya nga lakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita. Lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mag-uban kaninyo ang Espiritu Santo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu. Tudloi sila sa tanan akong gitudlo, gimua sila ang akong mga disipulo. So mao na ning atong second level. Apil ta niini. So mao ni atong gibuhaton, no? Oh, nya mao na ang ato ang social action nato. Atong social action, ang developmental, humanitarian, and justice and peace. So, dili lita kutob sa word, munang doon natay pares caritas. Unsay difference sa love and pares and caritas? Ang love, interchangeable na siya. Yes, ang love is an abstract. Ang caritas, gitawag na to love in action. Mao nang pares caritas. So, dili lang ta magpabilin, nagtuon ta dili, doon na gitay mga action. Muni, kitang mga Bible apostles, na gitaw, na mga panawagan atong simbahan. Brad, na ay disaster dito. Tabang nita. Namaw na kami ni Brad James o ni Brad Jipil o sister na ami training nga amo nang ipaabot niya ninyo. Na every time na amo patungihan ay amo i-share, impart namo ninyo ang gitaw na to disaster preparedness, no? Mag-prepare kita. No? Dili pwede mo ni amo i-share niya ninyo, no? Nga dili pwede nga adto na ta mangandam nana ang disaster, no? Proactive ta. No, nya amo na itong ipaambit ninyo. Gamay lang. Amo niya nang insert ni Brad James sa atong mga session diri. Kay part man na sa atong social action, humanitarian, developmental, and peace and justice. No? So, continue his work. Kita ang mag-continue sa iyang work. No? So, atong reading at the glance. No? Sa tanang mga reading ni, makatabang ni sa inyong share niya. No? Nya, gisum up niya tanan. No? Tanan. God feels at home in obedient hearts. Seeking Him amidst change.
praising God for His brilliance. No? Brilliance, no? So, wala na sila makinalang sa adlaw o kwan, kaya na naman brilliance, na naman ang kaayag sa Kristo sa dwelling place. Na naman, niya asa man yung dwelling place, lugar ba ni? Sa akong gingon is a state. Niya asa man sa puyo? Sa obedient heart. Sa obedient heart. So, kung naan na to ang obedient heart, mabati na nato ang heavenly dwellings. Uban ka nato ang ato ang gibuo, ang holy temple. Pagkanindot daw. So, muna, one of the marks of a true Christian, usa to'y one of the marks, no? Identity marks of one of the Christian. Gikuha ni sa itong Bible scholar, nasa Bible doon. One of the marks, as an identity marks being a real Christian, a real followers of Jesus Christ. Gawas humility, nga kanang makita gid nga one of obedience, o apila na siya. Pero kanang makita gid ba? Okay, kuan man ta, usa may batiyon na to nga nabanhaw ang atong Ginoo, unsay batiyon na to? Joy, malipayon. Mo na siya identity mark, one of the identity marks sa usa ka Esther people. Where are Esther people? Katawhan kita sa nabanhaw ng Dios. So, wala di angay mo to ningon siya, do not be worried, no? Do not be worried. Do not worry, no? Don't let your heart be troubled. Mo na iyang message. No? So, malipayon kita. Whatever the situation nga atong malipayon ta. Nga naman, kay dako kay nakatabang nga murajit niya ang maong kalipay, ang joy, nga it's a grace from God, it's a gift from God, nga makita nila ang presensya ng Ginoo sa atong kinabuhi. Pero na ang atong pagsubo, asa man dapit, ni iman. So, joy ta. No, kay naan ang grasya, malipayon ta, despite sa mga kuan, Lord, na sunagid ang pagsalig, God's providence, nga ang iyang promise na to ba, nga naagid, gipadadaan kitag second advocate, nga maoy mo, nga ito, sa to, mo remind, sa to, katong tulo, mo teach, mo remind, mo console, muhatag og kalinaw. Dindot kayo. Nya, muna, at tugid siya, seeking Him amidst change. No, praising God. So, mo na mingon, seeking Him, mangita kita, seek first the kingdom of God. Nya, mo praise ta, malipayon kita uban niya. Huh? So, atong tagbahon, atong kauhaw, atong basahon, tanan? Tanan. When a sunbeam falls on the transparent substance, the substance itself becomes brilliant and radiates light from itself. So those spirit-bearing souls, illumined by Him, finally become spiritual themselves, and their grace is sent forth to others. From this comes knowledge of the future, understanding of mysteries, apprehensions of hidden things, distributions of wonderful gift, heavenly citizenship, and place in the choir of angels, endless joy in the presence of God. These are only a few of many things we have been taught concerning the greatness, dignity, and working of the Holy Spirit. No? So, matong gingon kanya, illumined to others, no? Now, send forth to others, mo radiate kita, kung naan na to, no? Sumama na itong mission, no, nga, to witness, no, sa mystery, no, sa mysteries, no, itong ingon ako gani, understanding mystery. So, nga, atong kinabuhi, focus kita sa mysteries, sa kinabuhi sa Ginoo. Bantay ta sa linglas kalibutanon. Focus kita. No? Focus kita sa mysteries. Mo bitaw na sa akong giingon, sa akong gi-share sa uban nga, kaning Santos nga Rosario, mo man na ang misteryo sa kinabuhi ni Jesus Christ. Sa atong pag-ampo sa misteryo, atong gihandom kanunay connection, no? Gihandom nato kanunay ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kay mo man na nag-cycle ang iyang kinabuhi gikan sa iyang pagkatao, no? Hantod sa iyang kamatayon sa pagkabanaw, no? So, nga, mo ni atong guide question, mutabang ni sa inyong sharing. Atong basahon. How does
it feel to have God dwell in you? How do you make room for God in your heart? So, ano? So, sa Bisaya ng primero, how does it feel to have God dwell in you? Okay. Unsa imong bation kung ang Ginoo nagpuyo diha nimo? Kaduha, unsa Bisaya na? Unsaon nimo paghimo? Tagaan ba nimo og luna ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing? Unsaon nimo paghatag og luna sa imong kasing-kasing ang Ginoo diha kani ang Ginoo sa imong kasing-kasing, no? Okay. So, a short silence before your sharing. Pakpak. Ala ni San Juan. Jesus mitubag ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon siya sa akong amahan. Ug ang akong amahan ug ako ni anha o magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inanudungog dili ako kundi iya sa amahan na nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong igauban na mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan. Magtudlo o magpahinamdam kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kamalaka o gayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mabalik ako. Kung gigumba ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini, karon sa wala pa kini mahitabo, aron hindi kahitabo niini, motuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kapila ng tanan, mga igsoon, welcome sa itong weekly Bible study sa Pindan. Asang pagbasa, gikuha, karon maabot Domingo pohon ang Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 23, hanggang 29. Unsay gitubag ni Jesus? Ang nahigugma kanako magtuman sa akong mga pulong. Nagugmaon siya sa mga mahal kung kami nagpuyo kaniya sa pagkikisulti. Apan ang wala nahigugma kanako wala nagatuman sa mga pulong. Sa pagkikisulti niya, hindi ko mapulong inyong nadungog dili gikan kanako o dili gikan samahan nga nagpadala kanako. Verse 25, sa pagkikisulti, kining mga butanga ginasulti ko ng daan samtang uban paninyo ako. 26, kung sa mga isulti ko yun, apan kung makagikan na ako ang magdadasig na mao ang Espiritu Santo. Kung sa man siya, mao ang padala samahan. Kung sa man siya, puli kanako. Kung sa may buhat sa Espiritu Santo, siya ang manlalaban magtudlo kaninyo sa tanang mga butang. O pagpainumdum
ninyo sa tanan akong giingon kaninyo. 7. Sa magiging mahimangno, ayaw ka mo kaguon o ayaw ka mo kahadlok tungkol kay ang kalinaw, akong kalinaw ang ihatag ko kanila. ninyo. Sa pagdili kini sama sa kalinaw nga ihatag sa kalahi ang iyang kalinaw nga ihatag. Hindi nadungog, sa mensuki ni Kristo ba yun? Nadungog ninyo nga pero balik na siya. Kung siya yung ibilin, kung lumukwa ninyo ako, punta, mas gamahanan pa kay kung siya isulti niya, isulti ko aron dako may tabo na ulipon pagayon ang inyong pagtuo kanako. Kibuin sa ang pagbasa nila sa mga buwan sa mga apostoles. Ang pipilakatao nga nanangabot sa Antioquia. Sa Uya, ang nangundo sila sa mga kaitsuunan. Nagtutlo sila sa mga kaitsuunan. Sila nag-ingon, dili ka mo maluwas, gawas mudawat ka mo sa seremonyas sa pagtulig sumala sa isugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulungan mo ipag isupak kanikining pagtulungan isupak pag-ayo ni Pablo o ni Bernabe Musa tuyunan nga si Pablo o si Bernabe o pipila ka mga tinunan sa Antioquia nangato sa Jerusalem o nagpipila sa mga apostoles o sa mga kalagpuan kuman ni ining butana kahit ni ining butana unya inasunan sa ibuot simbahan kanang mga apostoles o ang mga pipila sa mga buong simbahan nagkanayon sa pagpiling mga tao na ilang pagblok ang ipadala ato sa Antioquia uban si Pablo o si Bernabe. Dipili nila si Judas na ginanyang Barnabas o Silas mga tao nga tamod kakayo sa mga kaigsuunan o ilang kanila kining musunod nga sulat. Ang mga apostoles o ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangamusta sa tanang mga kaigsuunan dili Hudiyo nga
puyo sa Antioquia, sa Syria, o sa Cilicia. Balita ka mo nga may mga sakop na napundok na nagsamok sa mga nagpalibog kaninyo tungod sa ilang mga gipanuli apan hindi sila inano sa buwan sa pagbuhat ni Musa na iagong kami kauyon ang tanan sa pagpilig mga pinugyanan na nagpadala nga mga kaninyo. Puyog sila sa atong minahal na mga higala na si Bernabe o si Pablo na naghatag sa ilang Monex. aron sa pag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo. Sa among ipadalagan ninyo si Judas o si Silas na nagsaysay sa mga butang nga among gisultikan ninyo ang Espiritu Santo o kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo o laing mga palas ulon gawas sa kinahanglan mga Tulumanon. tulumanon nga mao kini ayaw ka mo pagkaon o kalan-unon nga gihalal ngadto sa mga Diyos o dugo ni mananap nga Tuok. Gituok. o likayin ninyo ang Pakig. pagdilawas Pakig. pakigdilawas kung likayan ninyo kaning mga butang nga matarong ang inyong pagdibukat pag-ayo. Hindi mo Diyos. Hindi mo ato. Pag-ayo-ayo ka mo ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Parang si Brad James na Yan. Inagaan ako sa Espiritu o gidala sa anghel na to sa tungoy sa habog sa ayong buka. Umita ka na ko ang Jerusalem. Wala ang syudad na bigyan sa gikan sa langit. Gikan sa Diyos. Nagbilag-bilag ini sa ngalan sa Diyos. Nihilap ang syudad sama sa ilong. Gadawas tinaw sama sa Diyos. May napo og habog na paril kini og may ulog duha nga nagibantayan sa nagduha anghel. Yan sa mga nanaan. Isalat ang mga ngalan sa napulog duha kabanan sa Israel.
kada iling sa syudad may tulo. Kahangaan, tulo sa salaman, tulo sa bugatan, tulo sa nanang ang tulo ka, tulo sa kasalpan. Ito ko ang baril sa syudad, yabaw sa napulog, duhang ka, so parang nang gisultan sa nalang sa napulog duhang ka, apostolos, sa nating karno. Wala ko'y nakita intro dito sa edad kaya ang Binoong Diyos na labing kamanan. Ang nating tablero, may templo dito. So, wala na. Inangana ang kahayag sa daw o sa ulan. Kay hanggang man ini ang himaya sa Diyos. Ubang nating karnero mawag sugat. Ipulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Itong kanon si Pagjibil, may mahimay sa May gabi, Istran. may gabi, Ngayong Brad. gabi, God is good All the time. all the time. God is good. Mingin ko hallelujah, mingin mo biya, hallelujah. Hallelujah. Yeah. Kaya atong second reading, nasa gikuha. Sa Badayag, Kapitulo 1, versikulo 10, 20. Muambak na doon sa Kapitulo 22. Salamat kay Brad. Brad Barud. Sa Kapitulo 10, unsa may nahitabo? Niya gigamad ako sa espiritu o ganda sa aming Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa amin ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid o gipita kadako ang Jerusalem. Ang balaang syudad nga gikunsa gikan sa langit o gikan sa Dios. Salamat kay Brad. Yan, hapag yung sila nakita. Kung sila nakita. Nagdilag-dilag kini sa himaya sa Diyos. Nidilak ang siyudad sama sa mahalong bato na daw haspi, ug tin-aw sama sa kristal. Salamat kay Brad. Niya, kung sa pag-naani ini. Kini may dako og hamog nga baril ug may napulog duha ka mga ngaan nga gibatayan sa napulog duha ka mga anghel. Niya, diha sa ganghaan, kung sa ila nakita. Isulat ang mga ngalan sa 12 kabanan sa Israel. Salamat kay Brad. Niya, napag-isulat ni ini. Kung sa ila, kung sa pag-isulat. Pilit sa syudad, may tulong kabangaan. Tulo sa silangan, tulo sa bagatan, tulo sa alihan, o tulo sa kasapan. Salamat kay Sister. Niya, sa versikulo 14, ang paril, unsa may naa sa paril. Ang baril gitukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostolos sa nating karnero. Salamat kay Brad. Niya, sa versikulo 22, unsa ilang nakita sa templo. Wala ko yung nakita ang templo dito sa syudad, kaya ang Ginong Diyos, ang labing amahan ang huwag nating karnero. Huwag man ang templo. Salamat kay Brad. Niya, sa versikulo 23, niya, unsay naa dito. Alin to wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan
kay nadanagan man, kay nagdanag man ini ang himaya sa Diyos o dumating karnero, mao'y suga dito. Salamat kay Brad. Ya, keypoints. Dito walang nakinahanglan ang kahayag sa adlaw o sa bulan kay nagdanag ng ini ang himaya sa Diyos. O ang ating karnero, mao'y suga dito. Salamat kay Brad. Lain pa? Nasulat sa ari ko sa kuan sa verse 14. Ito nasulat sa bato ang 12 ka ngalan sa mga apostoles sa mating karnero. Salamat kay Brad. Brad Mark? Naggilak-gilak kini sa himaya sa Diyos. Salamat. Sister? Ang laking karnero mao ang Heso Kristo. Ang Ginoong Heso Kristo. Salamat kay Sister. Ya, ako ang keypoints kay Lating Carnero. Ito wala na kinahanglan ang payo sa law sa buwan kami naganaw ba ng himaya sa Diyos. Wala natin kanyang voice na dito. Salamat kay Brad. Ya, mau ka to Brad? So, Salmo responsaryo ang atong tubag. O Diyos, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasud. Atong asbod. O Diyos, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kalian ang kita sa Diyos sa binisinan kita. Ipadanag unta ka na to ang iyang naon. May bawon ta ang iyang dalan dinhi sa yuta o diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. O Diyos, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasod. Paglipay unta ang mga nasod o magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong gitultulan. O Diyos, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasud. Daigon unta ikaw sa katawahan, O Diyos, ang tanang kalungsuran magdahig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Diyos o ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdahig unta kanimo ang tanang mga nasud. Aliyo ka ito, O Diyos, magdahig unta kanimo